para maiwasan itong maulit na pagkain ng mga bata ng mga bunga. At ayon din nga naman sa mga opisyal ng barangay, dapat ng bantayan dapat itong mga bata na huwag basta-basta kumain ng kung ano-anong mga bunga, lalo pat hindi nila identified kung saan at kung ano ito exactly. Igan? Maraming salamat, Maria Ausente, nagulat po live mula sa Pampanga. Samantala, total lunar eclipse inabangan ng mga astronomy enthusiast. At ayon sa mga eksperto, posibleng abutin raw ng 30 taon bago maulit ang ganitong kahabang pagtakip ng mundo sa buwan. Mula sa Pag-asa Astronomical Observatory sa Quezon City, may live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, inabangan nga ng ating mga kapuso itong total lunar eclipse kaninang madaling araw at dahil nakisama naman ang panahon, hindi sila nabigo. Gamit ang iba't ibang klase ng teleskopyo, kamera at sky map, sama-samang inabangan ng mga miyembro ng Philippine Astronomical Society ang total lunar eclipse kaninang madaling araw. Sa kuwang ito ng aming kamera, makikita kung paano dahan-dahang natakpan ng anino ng mundo ang buwan. Di gaya ng ordinaryong lunar eclipse, di hamak na mas mahabang eclipse na tunghayan kanina kumpara sa iba. At kung di raw sila nagkakamali, maaaring 30 taon pa ulit ang bibilangin natin bago natin muling masaksihan ang ganito kahabang lunar eclipse. Sa paglipas ng panahon, samot-saring pamahiin at mga paniwala ang pilit na iniuugnay ng mga tao sa ikinikilos ng buwan. Kesyo naglilipa na raw ang mga masamang nilalang tuwing full moon o di kaya na may nakakaapekto raw sa katinuan ng mga tao. Kaya may salitang lunatic. Sabi naman ng ilan, mas romantic raw tayo pag bilog na bilog ang buwan. Pero ayon sa mga eksperto, wala raw itong katotohanan. Kasi nagkakataon siguro ng mga unang panahon na doon nagiging masyadong expressive yung emosyon ng mga kapitbahayan nila. No? Doon nagiging lumilitaw yung pagiging paglabas ng emosyon nila sa ganda ng kalangitan, at nagiging kakaiba tuloy yung kilos ng mga ibang tao sa paligid nila. Pero yun wala akong alam na physical o medical na kaugnayan. At kaugnay nga ng naranasan nating total lunar eclipse kaninang madaling araw, makakasama natin ngayon dito si Engineer Dario de la Cruz ng Pag-asa. Sir, magandang umaga po sa inyo, sir. Medyo linawin lang po natin yung naranasan natin lunar eclipse. Medyo may kahabaan po ito, sir. Mahigit 1 oras at 4 na pong minuto. Bakit, sir, ganito kahaba ito kumpara sa mga nakaraang lunar eclipse? Ay dahil dito yung kasi yung tinatawag nating umbra, yung dark shadow ng Earth ay yung buwan ay dumaan mismo doon sa malapit sa gitna. So, ibig sabihin nun, ang diameter kasi ng isang bilog ay mas mahaba doon sa malapit sa gitna. So, yun ang dahilan kung bakit mas mahaba ang nangyari itong eclipse na ito kaysa ibang mga nangyaring total eclipse na nangyari noong mga naunang panahon. Okay, ito, sir, lunar. Okay, lagi na lang na-associate itong buwan dito sa mga kakaibang mga pangyayari, mga kakaibang inaasal ng mga tao, kaya nga nagkaroon ng coin na lunatic. Bakit ba sir na-associate ang buwan sa mga ganitong klase ng mga pangyayari? Kasi tayo kung minsan mapamahiin, pero may mga study na, actually hindi ko alam kung study to, nabasa ko, na during full moon nga raw, dahil ang tao rin daw ay matubig, so medyo may konting epekto daw ito. So kaya sinasabi ng iba na yung iba nga ayaw mag-opera ng kapag full moon or new moon kasi daw dahil nga daw dun sa gravitational attraction ng moon during that time na bilog ang buwan. Kaya sinasabi nila na may konting epekto, pero hindi ko alam kung may scientific basis sila. Dahil doon sa relasyon na yung tubig ang naapektuhan ng buwan, yung high tide, low tide natin. High tide, low tide. Ayun. Kasi ganun din ang nangyari sa mundo. Kasi pagka during new moon at saka full moon, yun din ang mataas din ang tides natin, tumataas. Okay, sir, I'm sure maraming mga hindi nakasaksi na itong mahabang total lunar eclipse kanina madaling araw. Kailan po ba ulit mangyayari ito? Ito ay magkakaroon din ulit tayo sa December 10 itong taon na ito. So ibig sabihin sa December 10 magkakaroon din ulit tayo ng isang total lunar eclipse. Ganun pa rin, sir, kahaba?
Hindi na kasi itong eclipse na ito ay isa sa 4 na pinakamahaba sa nakaraang 100 taon. So ibig sabihin nito, itong mga eclipse na 4 na ito ay umabot sila sa 100 minutes. So yung pinakamahaba nito ay nangyari noong 2000 at saka noong 1982. Ito ay umabot ng 107 minutes. So matatagal-tagal Mas matagal ito ng 7 minutes kaysa ngayong kagabing eclipse. Okay, so Rayan, marinig natin yan, medyo matatagal-tagalan pa bago natin masaksiyan pa ulit itong ganitong kahabang total lunar eclipse. Rhea? Oscar, maraming salamat. Oscar Oida po nag-uulat live mula sa Quezon City. Insidente ng carjacking sa Kamuning, Quezon City kung saan isang babae pong napatay, inimbestigahan na ng Quezon City Police District. Paalala ng mga pulis sa mga may-ari ng bagong sasakyan, pagdoble ingat at maging alerto. Darito ang report ni Julio Segovia. Tama ng bala sa kanang pisngi at braso kumitil sa buhay ng biktimang si Teresita Teaño. Nakabulagta siya ng abutan ng mga pulis sa harap ng pinapasukang yoga school sa panulukan ng Kamuning Road at Henner Street sa Kamuning, Quezon City. Ayon sa nakasaksing barangay Kagawad, matapos marinig ang putok ng baril, 3 lalaki raw ang sumakay sa bagong-bagong kulay pulang Hyundai Accent na ipinarada ng biktima sa harap ng yoga school. Di naman nakalapit ang mga saksi dahil sa takot at wala pa rin daw plaka ang sasakyan. Naiwan pa sa crime scene ang holster ng baril na ginamit daw ng mga suspect. Pagkarinig namin ng putok, yun na. Nakita na namin siya na nakahiga dyan sa may kalsada. Mambilis ang pangyayari, pero yung pag-alis ng mga suspect, hindi ganun kabilis eh. Ang masakla pa, lumalabas sa inisyal na investigasyong nanlaban ng biktima at pilit na hinarang ang mga suspect habang itatakas ng sasakyan. Kaya posibleng nasagasaan pa raw ang paa nito habang tumatakas sa mga salarin. Mayroon siyang parang bruises sa may bandang baan pa. Sa autopsy malalaman natin kung ano talaga, kung baka may bali yung mga bones pa niya. Ayon sa mga pulis, malinaw na kaso ito ng carjacking. Kaya naman paulit-ulit ang paalala nila. Sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga bago pang sasakyan, mag-ingat at laging maging alerto. Pangalawa, alamin lagi ang numero ng ating mga kapulisan na malapit sa kanilang lugar. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Kawin po niya mga kasultado si Police Superintendent Crisostomo Mendoza, Commander ng QCPD Station 10. Superintendent Mendoza, good morning po. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Opo, at may lead na ho ba tayo dito sa likod ng carjacking na ito sa Kamuning kahapon? Meron pong mga grupo ng karnaper kaming sinusubaybayan. Balit ang pagkakakuha na nangyari kahapon ay meron din kaming ibang anggulong tinitingnan po. Hindi carjacking? Dahil nagkaroon ng consummated na pagkakuha sa sasakyan, so isa ho itong kaso ng karnaping kasi na-consummated po. Pero yung angle po ng pagkakakuha, kasi ang mga karnaper, usually, pagka kumuha sila ng sasakyan, hindi nila pinapatay ang mga may-ari. Lalo na po yung sasakyan, hindi naman po high-ends. Yun nga, So, may iba pong angle kami tinitingnan. lumilitaw nga na itong sasakyan hindi naman to parang babenta yata sa market. Opo. So malinaw na baka front lang nila yung pag-agaw ng sasakyan at may malalim pang dahilan. Ganun po ba, Superintendent? Maaari po para ma-lihis yung tunay nilang motibo kung bakit nila pinatay yung biktima dahil kung ating pong matatandaan, yung pong biktima ay galing sa session ng yoga at siya ay palis na. Yung mga ganong oras, ibig sabihin, nag-aabang sa kanya yung mga biktima. Usually ang karnaper po, sa gabi o sa madaling araw sila kumukuha o sa mga alanganing oras sa hapon. Ito po, pinagtiyagaan nilang bantayan ng ganong oras. At alam nila na sa ganong oras ay nandoon yung tao. Ngayon po, nung sumakay na yung biktima, usually ang karnaper, pagka ang susi po ng sasakyan nakuha na nila, umaandar na po yung sasakyan ng kanilang lapitan. Meron po kaming nakuhang witness. Nakitang-kita niya, nandun siya sa loob ng isang bahay. At ikinuwento nga niya
na nakita niya na nakasakay na yung babae, umaandar na yung sasakyan nung nagsipasok yung mga tao. At Bukas yung nung pinto. Opo, dahil siguro ini-start ng babae, nakabukas pa yung pinto, hindi pa niya naisasara, Oo, at doon nagsipasukan po yung mga suspect. lalaki, opo. Opo.